Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang balita ngayon, trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, pag-alis ng Kongreso sa pondo ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Tila hindi makatarungan, kaya tanong ng ilan, tambalos-los gumaganti na nga ba? At panawagan ng taong bayan, ipalit si Rodante Marcoleta bilang House Speaker. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi di umano makatarungan ang pag-alis ng Kongreso sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na nagagamitin ito sa proteksyon ng ating mga mag-aaral na mga kabataan. Ito mismo ang sinabi ng isang political analyst na bakit mo naman daw pipilayan ang pondo ng mga ahensya na hawak ni VP Sara Duterte. Gayong napaka-importante naman daw nito. Tapos ang gagamitin pang dahilan ng Kongreso ay yung gulo sa West Philippine Sea na ayon sa isang political analyst, malabo di umano tayong lulusubin ng mga China. At kung mayroon mang awayan ay sa dagat lang ito mangyayari at hindi talaga papasok sa ating bansa. Dahil ang totoong malaking problema na kinakaharap ng ating bansa ay ang internal problem natin, kagaya ng CPP, NPA at NDF na sinisira di umano tayo sa loob ng gobyerno. Importante rin daw itong West Philippine Sea, pero hindi naman nangangahulugan na isasakripisyo natin ang kaligtasan ng ating mga kabataan, lalong-lalo na ang mga mag-aaral. Ngunit tila nakapagtataka, bakit pinayagan ni Speaker Martin Romualdez na umeksena ang kongregista na mga makakaliwa di umano na siyang nanguna pa sa pag-alis ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At pagkatapos pa di umano nilang siraan si Vice President Sara Duterte, ay pinasalamatan pa ng Speaker of the House mismo na si Martin Romualdez ang tatlong makabayan black na kongregista. Ibig bang sabihin nito na sumasang-ayon di umano ito sa pananaw ng magkakaliwang grupo? Dahil mukhang salungat yata ito sa mithiin ng Uniteam, dahil alam naman natin na ang mithiin ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ay ang magkaisa at walang lamangan. Puro kapakanan ng taong bayan ang inuuna at hindi pamumulitika. Kaya tila nanawagan ng marami sa ating mga kababayan na gawing House Speaker si Rodante Marcoleta dahil magaling at matalino si Congressman Marcoleta na lubos na sumusuporta noon pa man kay dating Pangulong Duterte at ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman lingid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan, lalong-lalo na sa pagresolba ng mga problema bilang isang matapang at magaling na mambabatas at tunay na kaisa sa mithiin ng Unity. At ayon pa sa kanila, 100% agree ako. Si Dante Marcoleta ang ilagay bilang House Speaker. Kailangan maalis na yan si Speaker Martin Romualdez. Alisin na yan. Ana yan sa gobyerno at sa bayan. Pabor na pabor ako na ipalit si Marcolet kay tambalos-los, matapang, matalino at may paninindigan sa kapakanan ng taong bayan. Dapat lang po sana si Kong Marcoleta ang maging Speaker. Matapang at the best talaga. Dapat maligwak na ang tambalos-los
Kahit ako mga kaibigan, boto rin ako kay Marcoleta mga kaibigan. Matalino, magaling. Magaling siya. Na sariling interes lang ang Kaya iniisip kung sakali man tatakbo bilang senador to mga kaibigan, sana iboto natin mga kaibigan. para mapalitan na ni Congressman Marcoleta na ang iniisip ay ang kapakanan ng taong bayan. Tama na mga tambalos-los na yan at kasamahan nila. Go VP Sara, kailangan ka ng bansa at kailangan ng kapayapaan. Alisin ang mga politics na palpak. Dapat alisin na yan si tambalos-los sa Kongreso at palitan ni Kong Marcoleta. Kung sino ba yung pinakalaos sa unit team, ay siya pa ang pinakamagulo at maepal. Kala naman niya ay ubod siya ng sikat. Magiging speaker ba yan, kundi kay PBBM and Co. Yan. Ito ang resulta mga lords. Kapag, di ba? Kapag ang isang politiko ay nagpapapogi lang. Di ba? You know what I mean? Yung hindi naman talaga yung focus niya ay magserbisyo at tumulong sa mga tao. 'Di ba? Kundi ang gusto niya lang maipakita is kunwari tumutulong, kunwari may ginagawa. Pero at the end, 'di ba? Hindi pa rin nasusolusyonan ang kung ano ang dapat solusyonan. Like 'di ba yung nangyari kay 'di ba yung nangyari no kamakailan lang na ipinagmamayabang nila dun sa Cebu na pumunta pa talaga si Tambaluslos. Pinagmamayabang nila na 20 pesos per kilo na bigas daw. 'Di ba? Siya pa ngayong di ba? Siya pa ngayong timbang ng mga bigas eh. Pero basahin natin. Just in agarang suspension sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa lahat ng lungsod at bayan sa Cebu. Ipinag-utos ni Governor Garcia dahil sa paglobo ng listahan ng mga mahihirap na Cebuanos na pinahihintulutang makabili ng murang bigas. Yan, di ba? Ito ang magiging resulta kapag hindi nag-iisip. Di ba? Yung talagang pabida-bida lang, yung pabibo lang. At yan ang ginawa ni Romualdez, no? Pumunta sila sa Cebu, pabida-bida siya na 20 per kilo na bigas. 'Di ba? Pero tingnan niyo naman ang resulta. Yan, 'di ba? Wag tayong magpabida-bida, 'di ba? Kung hindi natin kayang gampanan at hindi natin kayang i-execute hanggang sa huli. So ang nangyari lang is parang photo ops lang. 'Di ba? Ang nangyari lang is media coverage lang. 'Di ba? Nagpa-video lang sa media, pinabalita lang sa media, picture lang with media. Pero ang ending ay nako, yan tayo 'di ba? Kaya mas pipiliin ko pa yung public servant na tahimik lang, na hindi niya binibida yung mga tulong no na ibinibigay niya, no hindi niya niyayabang. Bagkos ang tao na mismo yung, 'di ba? Ang tao na mismo yung nagkakalat no sa mga magagandang nagawa mo. Ganyan po dapat, 'di ba? Ikaw Romualdez, no? Gayahin niyo po, no, yung pinsan mo. Gayahin mo si President BBM. Hindi mayabang, no? Hindi photo op lang. Hindi pakitang tao lang. Gayahin mo si President BBM. 'Di ba? Gayahin mo mga Duterte. Ganyan sila, hindi sila nagmamayabang. Tulong talaga. Ay nako, pinsan mo pa naman si President BBM, 'di ba? Ba't hindi mo 'yun gayahin, 'di ba? Huwag kang mayabang. No, huwag kang kung ano-ano mga pinaggagawa mo. Diyos mio, ang tagal-tagal pa ng eleksyon, pati ba naman ang pagtitimbang ng bigas ginagawa mo? Hindi na ako masyasyak kung later or maging traffic enforcer ka. Grabe mga lords. Wait lang. Parang style Marrowas mga kaibigan, tinutukoy niya rin. Facebook ko. Basahin natin. Just in, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nasa kabuuhang 39,605,123.61 ang travel expense ng House of the Speaker, House Secretariat
at house members sa kanilang official trio mula Enero hanggang Oktubre. 4.3 million dito ang gastos ng Office of the Speaker, habang 35.2 million naman ang gastos ng House Secretariat at iba pang miyembro ng Kamara sa kanilang official visit. Yan lang daw ang nagastos, no, ni House Speaker at ng kasamahan niya, no, pagdating sa mga travel. Kasi di ba kamakailan lang ay ni Ka Eric sa SMNI, di ba, yung pagdating sa expenses nila doon sa travel ay umaabot daw or aabot daw sa 1 billion. So ngayon, sinasabi nila na hindi naman daw 1 billion, di ba? Pero ang nag-reflect sa GAA 2023, pagdating sa travel expenses nila, ay umabot daw talaga ng 1 billion. Grabe, no? It's too much money. Diba? And at the same time, imagine That's so much. It's too much, mga kaibigan. That's too much. mo, as House Speaker, diba, bakit ka ba magta-travel-travel? Diba? Parang anong gagawin mo? Eh, ang laki-laki ng budget na yan. Kaya mga lods, hindi talaga ako naniniwala na walang pera ang gobyerno. Kasi tingnan nyo, million, grabe. Tapos, no, dinidepensyahan pa nila na hindi naman daw umabot ng 1 billion. Diba? Yung digit na nilagay nila dyan, no, 39 million. So, pagpalagay na lang natin, what if 1 billion talaga? Diba? Grabe! Saan napunta yung iba? Kaya kayo nang gagalaiti, diba? Kaya kayo tahimik, no, pagdating dyan sa isang publiko, yung kung saan ba napupunta yung pondo nyo. Kaya tikong bibig nyo, kasi imagine nyo kung i-compute mo yan, grabe. Actually, kahit ito lang, pero sobrang laki niyan. Anyway, hindi pa naman natapos yung December, pero it's too much. And imagine mo, ang isang House Speaker, ngayon lang, grabe talaga, ikaw na talaga. Kasi ito, imagine this mga lods, ako ilang years naman ako nakatira dito sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na sobrang paepal, as in. Diba na pumupunta sa kahit saang Siyempre, unawahin lang natin, nagpapabango. Ganun lang. lugar, Nagpapabango eh. no? Kumbaga nakabuntot sa Saka nagpapakitang gilas, mga kaibigan. ating presidente. Kahit sa mga international trips, andyan siya. At ito ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na pumupunta sa palengke. Pumupunta sa palengke. Siya yung nagtitimbang ng bigas. Grabe. Sabi ko, grabe naman talaga. No, so tama talaga yung sinasabi nila. Wala po, no? Wala po siyang balak tumakbo. Wala po siyang balak tumakbo, no? Kumbaga yung mga ginagawa niya ay, diba, kumbaga ginagawa niya lang yan. Kasi concerned. Achiche! Ewan ko lang mga lods pero they are trying na patayin yung issue. No? They are trying to answer the allegations na 1 billion daw. Pero sa totoo lang, sobrang halatang halata eh. And grabe no, yung mga kasamahan ni Romualdez na nasa Kongreso. Grabe! Talagang protect. Diba? Protect Papa. Pinoprotektahan talaga nila. Pinagtatanggol talaga nila. Anyway, sino pa ba magtatanggol? Diba? Kundi kayo-kayo lang din naman. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.